Pag-usapan po natin itong sinabi po ni Trillanes patungkol kay Duterte na ito daw po, itong si Duterte ay parang hindi lalaki. Yan po ay kanyang sinabi dito sa panayam po niya sa isang interview kung saan may mga binanggit po siyang bagay bakit nasabi niyang parang hindi lalaki si Duterte. Ngayon po, marami po tayong pwedeng tignan dyan. Pero bago po natin umpisanan lahat ng yan, marami po sa ating mga viewers sa channel na ito sa YouTube ang hindi pa nakasubscribe sa ating channel. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin. So din natin pagtatagalin to, let's go! So yun na nga mga tol, pag-usapan na po natin ito. At sabi nga po dito sa caption ay nakalagay ay Trillanes to Duterte parang hindi lalaki. So may sinabi po si Trillanes na ganyan. At yan po yung panoorin muna natin dito sa video po. At saka po tayo magbigay ng opinion ha. Play natin, play. Pero bago yan, Christian, mas malaki yung damage niya yung inambahan niya si Senator Laila. Kasi kahit gaano niya paikutin yon, talagang bad look yon. Parang parang hindi siya lalaki noon, di ba? Pagbubuhatan niya ang si Senator Laila na lang, whether it's a joke or not, but that's a bad look. Ngayon yung doon naman sa amin, kasi sinabi niya siya yung nag-provoke na sinabi niya, sasampalin niya ako in public, kapalit daw ng waiver. Yung bang, ang dami mo namang arte, di ba? Nung inakusahan niya ako ng may foreign bank accounts, ora mismo, without any conditions, nag-file ako ng waiver, pina-address ko sa AMLAC tsaka sa Bangko Sentral. Any bank, binigyan ko. Open it. Tapos, ganun din. Nagpunta, dinala ko kaagad yung mga media. Sila mismo, dinala ko dun sa Singapore. So, sa sobrang pahiyaan niya, na nagsinungaling siya at nahuli siya, umamin siya on national TV. Biruin niyo yun. So, ganun kasinungaling siya. No? Pero, dun sa aking... Sorry, Senator. Gusto ko lang dagdagan. Baka nakalimutan yung banggitan eh. Umamin siya, di ba, on national TV, na inimbento lang niya yung mga bank accounts. Yung parang ginambol niya yung numbers, tama ba? Oo. Inamin niya na inimbento lang niya. On national TV to, sinabi niya na gumagawa-gawa siya ng storya against me, no? Pero yung mga supporters niya parang nagkibit-balikat lang na parang okay lang na magsinungaling siya, no? Pero sige lang. Pero ngayon, dito sa issue na ito, ang dami ng kondisyones. Noong una, ang yabang. Sige, I will sign anything. You can check any bank account kahit sa US ko ano man. Ngayon, tinanong siya directly, pwede ba ngayon ka na magpirma kung gagawin namin yung waiver? Ayun na corner na. Kailangan magwala para malihis yung atensyon. Di ba? So, ngayon, gumawa sa eksena, kapalit nito, sampalin. O di, sinabi ko, sige, sampalin mo. Ano ngayon? Napahiya siya. Kinuha niya ngayon bago niya kinuha yung mic, nagpaawat muna. Nung naramdaman niya may aawat, kunyari, parang gano'n. Pero, yun na nga, kilalang ko na yan si Digong, bluffer yan, alam mo kung kailan. Tsaka, madaling ma-reverse psychology. Kaya yan it's a mind game para sa kanya. Pero this is an unusual experience for him kasi normally siya yung nagma-mind games, siya yung ma-manipulate nung pananaw ng mga kababayan natin, siya yung nag-deceive, siya yung nagko-control ng narrative. Ganun siya eh. Pero with this,
pag dinadala mo dun sa daling kita sa sa waiver, ayun. Kung ano nung palusot na, 'di ba? Conjugal daw 'yon. Ay ano to? Joint account. Hindi Nakasawa. joint account. O joint account ni Sara, pero ito 'yan, it's an or account, meaning Duterte or Duterte and Sara. So meaning pwede siyang mag-sign ng waiver alone kasi it's an or account. Kumbaga, hindi to i-corner natin ito. Oo. So, you felt na parang you got into the head of Duterte noong time na yan? Well, since nung 2016, talagang nakita nyo, natitrigger siya every time pag inaano ko siya. Kasi alam ko na yung storya niya eh. Kaya he needs to muzzle yung aking boses kasi baka makakonvince ako ng mga kababayan. It's just unfortunate na kontrolado niya nun yung propaganda machinery, kaya hindi gaano nakakarating sa mga kababayan natin yung mga statements ko. Pero alam niya na ako ay na-figure out na siya. Yun. So medyo mukhang pinipikon niya rin ba siya ng mga pagkakataon na yan? Especially with that bank account issue. Well, hindi naman sa pinipikon. Pinipresent ko naman na directly siya yung napikon di ba? O nung napikon siya, sabi ko, halika. Sige, sampalin mo ako, parang ganon. Hindi pa rin naman kumagat di ba? O, tapos inulit ko ulit yon later on during the hearing. Sabi ko, sige, pwede kong pasampal, pero pirma ka sa waiver, maunang pirma. Para hindi pwedeng sasampalin ka, tapos teka muna, bukas na. Hindi pwede yun. Diba? Pero ano sabi dun sa huling dare niya? Sige, okay na, sampalin na ako. Wala na. Kasi, ang alibay niya. Pause muna natin to guys. So medyo nakakatawa ng usapan to, no? Pero makikita naman po natin yung sinasabi ni Antonio Trillanes ay somehow mararamdaman mo parang may pinaghuhugutan at tama, parang may sinasabi siyang totoo. Pero who are we to declare na ito nga ay totoo? Kaya nga sabi nga po natin, pag tayo po ay tumitingin sa mga ganitong bagay, especially tayo pong mga manonood, mga taga-subaybay, mga mamamayang Pilipino, we need to be neutral. Nasa neutral lang tayo dapat. Timbangin natin kung ano yung tama sa sinasabi. Hindi kaagad natin kailangan sasabihin mo na tama ito dahil gusto mo yung tao, di ba? Otherwise, isa kang supporter na walang kabuluhan. Kasi ang mangyayari po niyan, ang mga tao dahil sa damdamin susuportahan ng kahit na sino, kahit mali na, 'di ba? Yung sinasabi nilang maling pagmamahal, 'di ba? Marami makaka-relate diyan, 'di ba? Pero ang point ko, 'di ba? Lahat naman halos yata madami ang sumuporta sa drug war, no? Pero when it comes to sa pinag-uusapang bagay ng nadadamay na inosente, sabi nga sa mga pag-uusap sa pagdinig, may mga inosenteng nadamay, bata, hindi na po yun magandang usapin kapag may mga nadadamay inosente. Tama yung layunin, pero kung sa paraan mangyari ay maling paraan, ilalatag, gagawin yung mga programa, yun po yung nagiging problema dyan. Tapos, di ba? Alam naman natin may mga sumasabay pa. Nagdeklara ng drug war, merong sumasabay na mga mananamantala, no? Ako naniniwala, meron talagang nagtatanim na nasa posisyon for any interest, ginagawa nila yon, no? Hindi natin alam, no? Kaya disclaimer lang, pero ako, yun po yung nararamdaman ko doon, at yun yung hindi natin gusto pag may pangit na nangyayari. Pangalawa, isa sa mabigat na usapin ngayon dito ay yung pagiging pro-China ng mga Duterte. Yun yung nagiging problema talaga Otherwise, sasabihin nila, lalabanan na natin ang China ngayon sa paraan na hindi tayo makikipaggera. Diba? At least man lang yung pinapakita mo, yung hindi mo pagpanig sa kalaban. Maganda yun kung parang nakasundo mo lahat, wala kang kaaway. Pero
Pero sa pinakikita po ng China, 'di ba? Yun ay papatotoo. Yun po mismo ay buhay na patotoo na hindi naman kaibigan yung ginagawa sa atin ng China. Pero bakit ko ba nabanggit lahat ng yan? Medyo mahaba na yata tayo, pero ang pinopoint ko lang naman, 'di ba? Wag po tayo mabulagan sa ating mga damdamin, 'di ba? Suportado natin ang kahit na sino, si Duterte man 'yan, sino mang nakaupo. 'Di ba? Wala tayong dapat nga pro eh. Hindi tayo dapat maging pro dapat neutral tayo at pro righteousness tayo. Tama yung piliin natin, yung makatwiran, 'di ba? Kasi kahit sino pa yan, kung hindi makatwiran ng sinasabi, hindi natin dapat suportahan. At pagdating dito kay Trillanes, sabi niya dito parang hindi lalaki si Duterte. Yung part na inambahan niya pati si Laila de Lima, which is isa pa ring babae, kahit ano pang sabihin ng mga tao sa itsura ni Laila de Lima is still a woman, and lahat tayo deserve ng respect. Pero pagdating sa kababaihan nga, 'di ba, mas lalong tinitignan yan sa kalalakihan na dapat nirerespeto mo. Pero doon sa nangyari, pag-amba niya publicly, ibig sabihin lumalabas yung gigil, yung ugali na kahit babae, 'di ba? Naroon. Pero sabihin na nga natin, 'di ba? To be fair, 'di ba? Paano nga kung mali si De Lima? Mali nga to sila Trillanes, mga makalokohan din pala talaga to. Tama ba na ambahan mo pa rin ba ang isang babae? So, yun yung pinopoint dito, Which is, I think, may dating naman yun, may punto naman yun kung titignan po natin maigi kung ano yung sinasabi ni Trillanes. At bago po tayo magpaalam, 'di ba? May mga nagsasabi at mismo si Trillanes sinasabi, kilala na daw niya si Duterte. Bluffer daw talaga to, bluff na. Talagang maghihilig mag-bluff. Titignan ko nga po dito sa isang balita, sa UNTV, 8 years ago na po ito. Saka dito sa ABS-CBN na kung saan, hindi ko alam kung ano yung nauna sa dalawa, pareho na siyang 8 years ago. At yung una nga dito nakita ko, Duterte tinanggap na ang hamon ni Trillanes na buksan ng BPI. So 8 years ago, almost decade na, tama ba, na sila nag-uusap patungkol dito. May time na tinanggap daw, search na lang ninyo yung balita na yun, panoorin ninyo, na ni Duterte yung hamon ni Trillanes na buksan ng bank account nito sa BPI. Pero dito sa isang balita, sabi Duterte camp won't reveal BPI account transaction part 2. So hindi naman ipapakita. So ano ba talaga, So ngayon, hanggang ngayon, ilang taon na, mamaya umabot na ng siglo, hindi pa tapos yung usapan nila dito, dapat po mapatunayan yan. Ngayon, pinabanggit ko po yan kasi sabi, kahit ni Duterte at ng ibang supporter, dapat lahat daw ay mag-waiver para makita, masilip din lahat kung talaga bang totoo silang lahat o lahat ng government official. Sa akin, totoo lang, pwede yun, possible. Pero makikita mo yung bigat kasi ng pinag-uusapan ngayon, mas malaki yung nasa balikat po ni Duterte ngayon, lalo na sa usapin ng kanyang, dahil siya nga po ay naging commander-in-chief, naging presidente po siya yung previous na administration, which is napakarami pong accountability, responsibilidad. Itong mga kausap niya ay hindi naman kagaya ng sa kanya. Kumbaga, sabihin man natin may problema o ano man, mas matitignan yung kanya kasi mas malaki ang mga issue na nakapaloob, ikino-connect sa pangalan niya, especially sa China, 'di ba? Paano nakapasok ang mga pogo, mga problema sa WPS, at ngayon nga yung waiver na pinag-uusapan, marami nagsasabi parang may tinatago nga si Duterte dahil hanggang ngayon hindi po yan kayang ipakita ng ating dating Pangulo. Pero FYI lang, hindi tayo anti Duterte, ha? Doon tayo kung ano yung tama, ipakita ni Duterte, saka pakita rin ni Trillanes after ni Duterte, diba? Kung ano man ang nararapat yun. So ngayon, guys, kayo, ano pong masasabi ninyo mga tol? Comment down below
Pag-usapan po natin yan sa comment section. And please don't forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin parating. See ya ulit sa susunod na video.